Lobos of Discount back again for another video. Pag-uusapan natin today is about, another question na naman. Common question po ito sa ating Facebook group. Just in case na hindi ka pa nakapag-join sa Facebook group, iwan ko yung link sa video description. Sali po kayo doon. Helpful po mga community. Hindi lang po ako nasagot din doon ng mga members. Okay? So, kung gusto mo ng positive na community, bawal po kasi ang toxic doon, auto-kick. Pagka nag-iwan ka doon ng mga bastos or nagmumura, auto-kick doon. So, tanging ano lang talaga tayo, seryoso doon na tech. Okay? Tech topics lang about smartphone mostly, syempre. So, ayun. Link na sa video description, okay? So, ano yung tanong na common na sasagutin natin ngayon dun sa group? Generalize ko na lang yung tanong kasi medyo marami-rami. So, ano ang mga dahilan bakit umihina ang signal ng phone natin? Okay? So, hindi po kasi laging kasalanan ng phone. Minsan outside na mga problems din. Like sa ISP, kay Smart, sa PLDT, Converse man niya, anong ginagamit nyo, or possible sa internet, or sa traffic mismo ng website. Ganun eh. Anyway, isa-isahin natin para mas malinawan nyo. Medyo marami-rami po ito para nagkakaintindihan po kasi tayo na hindi lagi na lang na minsan kasi nababaltaan ko hinampas daw yung phone, something, o kung ano nang kinabit na sticker sa phone nila na mga scam na mga sticker na nakakapagpalakas daw ng signal. Anyway, ito po yung mga reason bakit ang bagal ng phone minsan during online website o social media, ano man yan, game. Okay? So, unang-una is yung natawag na cellular traffic. Okay? So, minsan napapansin nyo, kunwari, smart user ka. May mga oras na, ako, smart user kasi, okay. So, ramdam ko to. May mga oras talaga na hindi ganun kalakas. Alam ko, sa area namin, at least pag nasa labas ako ng bahay, humahataw ako ng around 90 to 100 Mbps. Pag nandito ako sa loob ng kwarto, humahataw siya ng at least 20 to 80 Mbps. Bago-bago yan, depende sa oras. Again, hindi consistent. Pag nasa dito SIM card naman ako, usually 5 to 10 Mbps lang pag nandito ako sa kwarto. Pag nasa labas ako, yan, mahataw na siya ng 50 pataas. So, may mga times na kahit na nandun ako sa labas, na supposedly dapat 100 Mbps. Supposedly dapat 100 Mbps yun. Pero minsan bumabagsak siya ng 3 Mbps. Yun, 3 Mbps. Ang bagal, 2 Mbps. Mahataw siya ng gano'n. May mga oras na gano'n kasi yun yung tinatawag na cellular traffic. Ibig sabihin, ang dami yung sabay-sabay. Nung oras na yon, ang dami yung sabay-sabay na gumagamit doon sa area na yon. Okay? So, babugso-bugso. Madalas nangyayari din to sa mga crowded na area. Tapos hindi pa ganun kalakas ang cellular signal doon sa area na yon. Nag-aagawan kayo. So, cellular traffic, sobrang nakaka-apekto po yun. Minsan ganun ang issue. Una pa lang yon. So, kung hindi yun ang problema ng phone nyo, doon tayo sa pangalawa, baka doon. Okay? Pangalawa is server traffic. Okay? Server traffic or website traffic. Ganun eh. Pero basically, it's a server traffic. So, minsan, kahit na 100 Mbps, 200 Mbps, or 1 Gbps pa yan, gigabits na yon, ang lakas ng internet mo, sobrang stable, wow! Pero, sobrang bagal pa rin ang download. Okay? Nangyayari yun, di ba? Pinakamagandang example na I'm sure na-experience ng karamihan sa inyo, kundi man lahat, karamihan sa inyo na-experience ito, si Facebook. Tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 9, alas 10 ng gabi, sobrang bagal ni Facebook. Hindi maayos naglo-loading or paulit-ulit lang yung mga picture na nag-show. Ibig sabihin kasi nun, hindi siya nakakapag-fetch ng updated ng mga data na galing sa mga post dapat ng mga friends mo. Siyempre, dadaan dapat yun sa feed mo, di ba? Hindi naglalabasan lahat. Paulit-ulit, nare-recycle lang yung mga images, nare-recycle lang yung mga post. Kasi, nagkakaroon nga ng server traffic. Ibig sabihin, ang dami nating globally, ang dami nating gumagamit ng Facebook ng time na yon. Okay? Same with other websites. May mapapansin kayo, 100 Mbps ang internet speed ng Wi-Fi nyo or ng mobile data nyo. Pero, yung download is 1 Mbps. Minsan, kilobytes lang. Minsan, ang problema, hindi dahil sa phone natin na nagbabagal. Hindi yon. Minsan, hindi ganun ang problema. Minsan, ang problema is yung server. Okay? Kung sa inyo, may nakakaarap sa inyo about kung paano gumawa ng website. Ako kasi may experience ako sa paggawa ng mga website. May tinatawag kasi yan na hosting. Okay? Iba pa yung presyo ng binili mong web address, iba pa rin yung presyo ng hosting. Yung hosting, yun yung parang memory card. Okay? Memory card ng mga website, hosting. Yun, doon mo isa-save kasi lahat ng mga pictures, lahat ng videos, mga articles na isinusulat mo, doon nagsasave sa server na yon. At may bayad po yun monthly. Okay? Ang pinakamura is yung shared. Okay? Shared. Ibig sabihin, may kahati ka sa server na yon, sa storage na yon, usually 1 GB. Kunwari, 1 GB lang or 10 GB lang a month.
Usually, binan natin nasa $2 yun or something to $5. Depende po yan sa presyo. Bawat hosting, kanya-kanyang presyo. So, masyado ba malalim, hindi nyo maintindihan. Basta, may tinatawag na gano'n na parang memory card ng website, doon mo isa-save lahat. Ngayon, may mga, yung mumurahin, yung tinatawag na may ka-share ka, yun yung mabagal ang bandwidth. Ibig sabihin, may limited lang ang pwede niyang i-accommodate o kaya niyang i-accommodate na mga user na bumibisita doon. Okay? Yun yung tinatawag na server issues. So, si Facebook, kahit na napakalaking website na yan, na kahit napakalaki ng server nila, kaya ng bandwidth nila, yung napakalaking population or traffic, the problem is, kapag sabay-sabay na gumagamit buong mundo kay server ni Facebook, babagal din yan. Nagkakaroon yan ng overloading. Okay? Minsan nga, nangyari, last year actually, ilang beses na nag-shutdown ang Facebook. Overloading yon. Nangyari yon. So, hindi laging kasalanan ng internet service provider mo at di rin kasalanan ng phone mo. Okay? Minsan, kahit mabilis, kahit high-end pa yung smartphone mo, kahit na super taas pa ng subscription mo sa internet, bumabagal pa rin yung download, bumabagal pa rin yung website, bumabagal pa rin yung game. Yung mga games nyo, sa Mobile Legends, sa Call of Duty, may mga times na gano'n, nagkakaproblema. Kasi minsan, sobrang taas naman ng traffic naman ng mga visitors sa website na yon or sa server na yon. So, yun yung tinatawag na server traffic naman na issues. Okay, kanina, cellular. Yun yung sa internet provider mo. Itong pangalawa is, yun naman yung tinatawag na server, which is yung mga binibisita mong mga website or server ng mga games, ng mga apps, so on and so forth. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo, bad app or game. Okay? So, may mga, I'm sure, at some point, na-encounter nyo na rin nag-install kayo ng app or ng game, tapos, nagkakaroon ng conflict sa system mo, sa software ng system mo. So, nangyari, kaka-install mo pa lang, biglang mamaya-maya ng konti, or bukas makalawa, bigla na lang, hindi na makakonek sa Facebook. Ayaw mag-show ng Facebook, ayaw makakonek sa Gcash, ayaw ganito ganyan. Minsan nagkakaroon ng conflict na ganon. So, ang magagawa mo lang doon actually is, isipin mo, alalahanin mo kung ano yung huling app or game na in-install mo. Tanggalin mo, restart yung phone, and then try again. Okay? Baka maayos. Okay? Yung tinatawag na bad app or game or basta yung software niya nagkakaroon ng conflict sa current settings ng software mo. Kaya nagkakaroon ng black or pagbagal ng mga internet connection or hindi man na black pero may mga apps ka na importanteng apps na nagbubukas tapos yung ibang apps okay naman. Kaya ganon. Minsan, conflict yun eh. So, tanggalin mo yung huling app yon or game na yon. I-reinstall mo. Try mo i-reinstall. Okay? Baka ma-fix and then restart. Or restart muna bago mo i-reinstall pala. So, yun. Yun yung pangatlo. Pang-apat naman is yung rogue apps or yung hug apps. Yun yung mga apps na matakaw naman sa internet. Okay? Hindi sila nakikipag-conflict sa software ng smartphone mo. Ang ginagawa naman nila, nangaagaw talaga sila ng internet. Okay? Yun ang mga delikadong app. Typically, either malware yon, spyware, or adware. Okay? Pagka malware, talagang ang ginagawa nun is lahat ng details, lahat ng information ng smartphone mo, ipapadala niya yon sa hacker or kung sino man ang gumawa or sino nag-develop ng app or game na yon. Yun yung mga talagang malware. The adware naman is, yun naman yung download sa background, nagda-download siya ng mga ipapakita niyo ang ads sa'yo. Mga videos. Alam niyo naman kung gaano kalakas sa internet ang mga videos na mga ads. So, adware naman yung mga ganon. Okay, ano lang to, simplified explanation lang to para mas maintindihan ng lahat. General explanation lang ito. And then there's that, ano nga ba yung pangatlo? Nakalimutan ko na. Basta yun yung mga apps na malalakas kumain ng internet. Okay? So, ingat po kayo ng ganon kasi usually, yun, kaya lakas na sa internet kasi lahat ng data mo, pinapadala niya na sa ibang server, sa mga nag-develop ng app and yun, ingat. Mga ganon. So, typically, nangyayari ito kapag natsambahan ka na, nag-install ka ng mga APK outside, sa labas, ng Google Play Store. Yung na-download mo lang sa websites or shinare it sa'yo, yun yung mga ganun, doon nang gagaling yung mga ganung uri ng apps and games, okay? Minsan nakakalusot din sa Google Play Store. Hindi naman perfect si Google Play Store, wala naman perfect eh. So, minsan nalulusutan din sila, pero bihira lang naman yun. Pero ang typical talaga na madalas na nangyayari na ganun is yung mga APK talaga na galing sa labas, yung mga modded na tinatawag, modded APK, yun yung mga issue. Okay? Doon nangyayari yun. Yung tinatawag na mga rogue app or hug app. So, isa sa mga ways din actually para ma-test mo
or malaman mo kung ano yung mga apps na yon, pwede mong i-check yung mobile data usage. Yung data usage, punta ka lang ng settings, actually, sa Android punta ka ng settings, tapos kung naka-mobile data ka, SIM card, click mo yung mobile data mo, tapos scroll down sa pinakababa, nandun yung data usage. Same sa Wi-Fi, kung Wi-Fi naman ang connected ka, tap mo yung Wi-Fi settings, tapos pinaka sa baba, nandun yung data usage ng mga apps and games. Makikita mo kung sino ang pinakamalakas kumain ng data sa background. Okay? So, yun. Doon yung malalaman. Sunod. Hindi ko na alam kung pang-5 na yata. Sunod is bad software update. Ito, typical din to na reklamo sa comment section. Okay? Nag-update sila or nag-upgrade. System update or system upgrade. Minsan, yung inaakala natin na makakapagpaayos ng performance sana ng smartphone natin kasi nag-update tayo or nag-upgrade tayo from Android 11 to 12, minsan yung pa yung nagiging problem, nagiging issue. You'd be surprised, kung di ka naniniwala, you'd be surprised to learn na kahit sa mga Facebook group ng mga Realme, Redmi, Xiaomi, Infinix, lahat ng brand, walang exception, kahit nga Apple, may ganun din na after ng update or after ng upgrade, biglang hindi na makakonect ang smartphone nila. Or na hindi na nga ma-detect ang SIM card. Sabi, may ganun pa nga daw issue. Meron ding issue na hindi na sila makakonect sa mga apps nila. Pero sa ibang apps, gumagana naman. So, yun. Tinatawag dun is bad update or upgrade. Pagka ganun, try mo factory reset ang smartphone mo. Note na kahit mag-factory reset ka, nandun na yung update na yun. Basta system update at upgrade, permanent na yun. So, pero minsan nakakatulong kasi na i-factory reset mo na lang. Kasi baka may cache files na galing sa lumang version na nagkaka-conflict sa bagong version. Okay, possible na gano'n. So, i-reformat mo, factory reset, delete all. So, bago mo pala gawin yun, kailangan mag-backup ka muna. Siyempre, mabubura lahat kasi backup ka muna. Pag hindi ka nag-backup, mabubura lahat ng mga importanteng files mo. Goodbye. Hindi na natin marirecover yan. So, yan. So, I would recommend na hanggat maaari, bago kayo mag-update or tanggapin yung upgrade, install nyo yung upgrade na yun, check muna kayo sa mga Facebook group ng mga kapwa nyo kapareho ng smartphone. And then, tanong-tanong kayo kung stable ba, wala bang issue, so on and so forth. Huwag nagmamadali, huwag excited. Kasi once na na-install mo na yung system update na yan or upgrade, permanent po yan. Okay, ang kasunod na yan na solution is downgrade, which is napakadugo, napakadelikado, pwedeng ma-break yung mga smartphone nyo kung hindi kayo marunong. Okay, or wala kayong kakilalang marunong gumawa. So, make sure na sigurado kayo na stable yung update na yon or upgrade. Alright? So, sunod naman is yung pwesto mo or yung room. Minsan, issue talaga yung room. Pag sarado, like dito sa sitwasyon ko, pag nandito ako sa studio na to, sa room na to, 5 Mbps kapag dito SIM card. Minsan 3 Mbps pa nga. Nakaranasan ko, nag 2 to 3 Mbps ako rito. Dito SIM card. Pero pagka nasa kabilang room ako, nasa labas ako, maakit naman siya. Mabalik siya sa 20, 50, 100. So, minsan, yung room ang problema. Okay, yung wall siguro hindi makalusot doon ng signal, yung materials na ginamit sa pintura hindi nalulusotan ng signal, so may mga ganon, totoo po to na scenario, kahit i-research nyo pa yan, na minsan yung room, yung mga walls, yung mga humaharang sa paligid mo, yun yung reason bakit ang bagal ng internet signal mo. So yun, basic yun, di ang gawin mo, lumabas ka or buksan mo yung mga bintana, umupo ka malapit sa bintana, doon ka pumesto. Typically, mag-i-improve yan kahit pa paano. Okay? Yun ay, syempre, kung malakas ang internet talaga sa area nyo, talagang dun lang sa room na yun ang problema. Okay? Okay. Sunod is low battery. Okay. Actually, na-explain ko na itong part na to dati sa siguro mga 2 years ago pa na video. Pero, i-open ko rito ulit, ungkatin natin, na alam nyo ba na lahat ng smartphone, even iPhones and any Android, na kapag umabot na sa certain battery percentage, nagta-throttle down na yung performance. Kasama sa throttle down na yun is yung signal. Okay? Generally, nag-i-start yun around 25 to 30% yung throttle down na yun. Pero may mga ibang smartphone, like mga for gaming or something, nag-i-start yun ng 10 to 15% bago humina talaga yung signal. Pero, my point is, mas maganda para hindi umabot sa ganon na kailangan nyo yung mabilis na internet signal. Hanggat maaari, isaksak nyo na agad yung smartphone nyo around 30%. Okay? One of the reasons din kung bakit nire-recommend ni Apple, ni Samsung, ni Asus, ako, yun, nire-recommend ko rin na mag-start na kayong mag-charge pagpatak ng 30% para ma-maintain nyo yung health ng battery. Unang-una yun. Pangalawa is yun nga yung signal maging stable ulit. Okay? Minsan, ganun lang talaga ang sitwasyon. Minsan, alam mo, malakas ang signal ko dito, malakas ang internet ko dito, pero bakit ang hina?
minsan kasi baka, ay, lobat pala. So, nag-throttle down na yung system, performance. Nadamay doon syempre yung inyong internet. Kasi malakas, isa sa pinakamalakas, kung di nyo pa alam, isa sa pinakamalakas kumain ng battery ay ang mobile data signal. Okay? Mas malakas siya kaysa sa Wi-Fi. Mobile data signal talaga ang pinakamalakas kumain ng battery. So, kailangan, para matipid, para mas mapatagal pa ng phone yung battery, papahinain niya rin yung performance sa pagsagap ng signal. Understood? Okay. Susunod naman na reason. Susunod na reason is, ito alam niyo na to, kahit nung Nokia days pa, weather. Okay, minsan kapag mga bagyo, okay, talagang humihina ang signal. Guess yun na yun. So, wala tayong magagawa doon. Understand ako, meron kayong mga antenna booster, which is mahal yun, kagas. Pero yun, given na yun, wala tayong magagawa ang paraan doon pagka bumabagyo, mahina talaga ang signal. Sunod is smartphone case. Okay? Sa smartphone case, common na rin to actually na, igor alam na to ng ilan sa inyo, kung di man karamihan na kapag ang smartphone case nyo, minsan sobrang kapal. Okay, sobrang kapal ng smartphone case nyo. Nakakahina po siya ng signal. Okay? Kaya siguro, recommend ko lang sa inyo. Actually, may encounter pa nga ako na smartphone case na kompleto na eh. Pwede may lagay ng card, may lagay ng balisong sa gilid, may lagay ng, I don't know, dami. So, sa sobrang kapal ng case na ginamit, leather na yata yung material or something, or metallic something na hindi ko maintindihan, tataka siya kung bakit daw sobrang hina ng signal ng smartphone niya. iPhone. So, malabong mahina ang signal ng iPhone. Sa experience ko, magaganda talaga ang signal ang sagap ng mga iPhones. Yun. Ang reason, nung pinatanggal ko sa kanya, so from, kung tamang pagkakaalala ko, from 6-7 Mbps yung speed ng internet niya, umakyat sa 30 plus. So, laki po ng jump. Minsan, yun ang problema. Okay? Another issue din kasi kapag meron kayong sobrang kapal na phone case is natatrap yung init, and then actually may video tayo dyan about sa thermal throttling na tinatawag. May video tayo dyan. Iwan ko sa video description siguro pag naalala ko kung saan. Pero sa thermal throttling kasi kapag umabot sa ganung kainit ang smartphone sa loob, kasi may temperature scanner sa loob ng smartphone natin. Kaya ang smartphone na yan, natawag dyan. Pag umabot dun sa init na yon, magta-throttle down ulit yung performance. And again, pag nag-throttle down ang performance, kasama sa malakas magpainit at kumonsumo ng battery is yung mobile data signal. So, make sure na huwag kayong gagamit ng sobrang kapal na OA naman sa kapal ng mga phone cases. Huwag din kayo gagamit ng mga may pinturang phone cases na metallic. Metallic paint na ginamit sa material ng phone case is another cause ng pag-block or pag-slow down or pag-decrease ng mobile data signal reception. Okay? So, sunod na issue. Ito, alam na rin to ng karamihan malamang, kundi man lahat. Yung distance mo from cell tower. Siyempre, mas malayo ka sa cell tower, mas mahina ang signal. Anong magagawa? Either bili ka ng antenna booster, which is na around nasa 5,000 to 10,000 yata. Hindi ko lang kung may murang antenna booster. Pero huwag kayo maniniwala sa mga sticker na antenna booster. Scam po yun. Scam. Seryoso. And then, there's dead spot. Ito bihira ko ito ma-encounter. Pero na-encounter ko to sa bahay ng tropa ko kay Francis. Shoutout kay Francis. Doon sa kwarto niya sa pinakadulo. Pag nandun kami, wala talaga signal. Zero signal talaga. Smart SIM card ko. Zero signal talaga. So, that's why hate night ko yung kwartong yun pagdating sa kung gusto makakonect sa internet. May mga ganun lugar. Dead spot. Minsan, hindi kwarto. Minsan, lugar talaga. Nung nakatira ako dati sa Banay-Banay, Katapatan, for some reason, hindi siya nagpo-4G doon. Dati, na-fix na ngayon nung bumalik ko. Pero dati, some years ago, nakatumira ako doon. Sa Kabuyaw to. Hindi siya nagpo-4G, hanggang 3G lang talaga yung kanyang internet. I think, hindi ko alam kung anong pinaka-case. Siguro mayroong mga signal blocker. Hindi ko sure, pero possible kasi may mga ganun kasi doon. May mga nakikita akong antena doon sa paligid ng mga malalaking bahay doon. Either may signal blocker or merong antenna booster doon na sinasakop lahat ng signal na malapit. Or, another or is parang sa signal hindi siya inabot. Yung part na yun ng Katapatan, yung village na yun, buong village talaga nakakapagtaka nga nung una. So, yung Globe malakas, pero sa Smart, talagang nagti-3G lang siya, ayaw niya mag-4G. Pero pag lumabas ka sa village na yun, biglang hataw ang 4G. So, madalas ang tawag doon is mga dead spot. Yun, dead spot for 4G yun, hindi siya dead spot for 3G, kasi may 3G naman. Yun lang yung mga naalala ko na pwedeng maging reason bakit mabagal ang internet connection ng smartphone mo. Okay? I hope nakatulong yan kahit paano.
As for remedies, mga quick remedies lang to. Pwedeng i-flight mode muna ng 10 to 20 seconds, tapos balik ulit yung signal. Flight mode, alam niyo naman, airplane mode na tinatawag. Or restart yung phone. Minsan nakakatulong yung restart phone. Minsan, sobrang simple lang nung way na yun, pero ang daming na-fix na problem ng pagre-restart lang ng phone. Kaya I would recommend na once a day mag-restart kayo ng phone para ma-minimize yung mga issues nyo sa mga susunod na mga araw. Once a day, bago kayo matulog siguro, mag-restart kayo ng phone or something. Or pagkagising nyo, bago kayo mag-start sa araw na yun, mag-restart kayo ng phone. Once a day, restart kayo ng phone. Ang daming na-fix na problem ng nagawain na yun, na habit na yun. Okay, once a day, restart your phone. Tawag ko doon lang. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong topic, simple lang, simplified lang. Don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.